Subukan natin tong Spanish bread na niluto ni Mrs. Subukan natin. Wait na. Balik Ito po yung loob mga kabayan, no? Yan. So pagpasok mo dito, so minus 17 pala yung lamig ngayon, minus 17 degrees Celsius. Feels like minus 24. So ito po, nagiyelo na po siya. Yan, ganito yung pintuan dito. Ang meron lang dito ay kuwan lang. Pag summer lang, pwede kang lumabas anytime dito kasi 24 hours may liwanag. Pag winter naman, parang ilang months hindi mo makikita yung araw, parang 3 buwan or 2 buwan hindi mo makikita yung araw, puro dilim na naman. Isa sa mga trabaho namin dito, pag may mga deliver gaya nito, panel board napakalaki, kami magpapasok. Medyo malamig at matagal tanggalin dyan, manigas ka dito. Ayun, dito ulit ako sa loob mga kabayan. Pangatlong pahinga ko muna sa loob. Napakasakit ng lamig, parang sunog yung kamay ko. Yun. Hi. Dito po ako sa kuan, naiwan ko yung susi ko sa labas. Naiwan ko yung susi ko, paalis na sana ako. Yan, good morning. So ito yung umaga natin, oh. Alas 6:30, napakadilim at nag-snow. Ngayon papasok tayo sa trabaho. Ang sarap matulog. Pero wala tayong magawa, kailangan nating sipagan para makaipon tayo. Oh, nag-snow pa mga kabayan. Ito yung itsura ng alas 6 ngayon, no? Medyo malakas-lakas yung hangin. Dito kami sa labas. Ayaw mag-start nitong sasakyan ng kasama ko na lokal. Lagyan namin ng saksakan dito para maikabit dito. So tingnan natin. Dahil sa sobrang lamig dito mga kabayan, ayaw mag-start. Hindi ko nang alam kung battery ba o sobrang lamig. Subukan ulit ng kasama ko. Kasi medyo malamig dito ngayon. Nilamigan yung kanyang sasakyan. Hindi ko nang alam. Or battery. Yun, napakalamig ngayon mga kabayan. Susubukan niya ulit. Parang ayaw mag-start. Good morning mga kabayan. So ngayon pasok na naman tayo ng trabaho. So ganito na naman yung panahon, no? Nag-snow na naman siya. So araw-araw ganito. Napakalamig. Pero kaya lang para sa pamilya. So ayun, nandito na kami sa tinatrabahoan namin. So sobrang dilim. Ito po ay alas 7:30 na po dito. Mag alas 8 na po dito ng umaga sa Greenland. Pero ganito kadilim. So magtatrabaho kami sa underground ng kasama ko. Ito po yung building, cancer building po ito, sabi nila. So magtatrabaho kami dito sa baba, sa may underground. Tara, samahan nyo kami. Ayan, ganito po yung alas 7:30 dito sa Greenland mga kabayan. Napakadilim. So dalawa kami ng kasama ko magtatrabaho. Ito po yung cancer building mga kabayan. Ayan. So isipin nyo na lang mga kabayan, no? Alas 7:30, wala pa ring araw. Kaya dito sa Greenland, bihira yung araw kapag panahon ng winter. Minsan sa buong araw mga kabayan, sa buong panahon hindi mo makikita yung araw. Kaya napakahirap dito. Minsan manghihina ka na. At ganito po yung itsura dito. So tara, pasok tayo dito. Ipakita ko sa inyo yung loob. Ito po yung loob mga kabayan, no? Yan. So pagpasok mo dito, so minus 17 pala yung lamig ngayon, minus 17 degrees Celsius. Feels like minus 24. So ito po, nagiyelo na po siya. Yan, ganito yung pintuan dito. Ito ay underground, so maglalagay kami dito ng mga ilaw. Tapos ito po mga kabayan, pangharang ito sa lamig. Insulation ito. Hindi ito malamig dito. Dito yung lamig lang, oh, hinarangan niya. Kasi pag wala ito, magmumoist na ito dito, pati semento. So ang kagandahan nito, ito yung magbibigay ng control or harang sa lamig or barrier siya. So ganyan, oh. Tingnan nyo sa ilalim mo, wala siyang harang. Yun, nagmumoist mo siya, nagiyelo. So hindi pa yan tapos. So itong ibaba mga kabayan, ganito po yung ibaba dito ng mga bahay. So tingnan nyo, bato lang talaga ito na pinasabugan, solid yan. Hindi yan sinemento mga kabayan. Yung semento yun sa itaas para mapatag siya. Yan, ito mga bato na to. Yan, tingnan nyo. Ito yung wawiringan namin, lalagyan namin ito ng kuan dito, ilaw. Kasi wala pang ilaw, temporary pa ito. So hanggang dito. Yung itaas nito, ito yung cancer building. Yan, medyo malaki-laki din ito. Yan, tingnan nyo dito hanggang dun sa dulo. So ganito yung itsura. Kapag hindi po siya nalagyan mga kabayan, ito nalagyan siya. So hindi siya pinasukan. Ito po, tingnan nyo. Yan, ayos na po yan siya, oh. Yan. So ganito po yung itsura ng mga building dito kapag wala po siyang ganito. So kung wala siyang insulation na ganito mga kabayan, tatagos dito. So sobrang lamig. So dapat takpan pa ito. Hindi pa tapos. So ganyan yung solid na solid. So ito pa lang mga kabayan. Mas mahal pa ito sa bahay. Itong mga materials na ito. So hanggang dito, lagyan pa yan kasi hindi pa tapos. Ngayon pupuntahan ko yung kasama ko kasi nagkuha siyang materials.
Ayan. So dito kami magwa-wiring buong araw. Ito po yung hagdan paakyat dun sa may cancer building na ito. Ayan, kahoy lang talaga yung ginawa nila dito mga kabayan, no? Nandito na po kami sa loob mga kabayan. Ito po yung tinatrabuhan namin. Sabi nila cancer building daw ito. Hindi ko lang alam dito ba i-treatment o dito dalhin yung pamilya na may cancer. Tingnan natin dito sa labas. Ito po yung labas. Oh. Yung oras natin alas 9 po ng umaga pero napakadilim. Ayan. So ito po ang itsura ngayon. So busy yung mga tao. Ayan. So ito na building. Tingnan natin dito. Hanggang dito yan mga kabayan. Oh. Ayan oh. Ang kapal ng snow dito. Nandun po yung hospital. Ayan oh. Kita nyo yung may umuusok na yan. Diyan po banda yung hospital. So medyo malapit lang siya. Kumuha tayo ng gamit dun sa container. Napakalamig pag lumabas ka dito. Tulog talaga yung sipon ko. Ilalakad ka pa kasi dun oh. Gumamit tayo ng flashlight kasi napakadilim. Mag alas 10 na po. Pero ganito madilim pa rin sa Greenland. Pasok tayo dito sa loob. Medyo mayroon na siyang konting sinag. Makikita na natin yung madadaanan natin pero makulimlim pa rin. Yung oras natin ay alas 10 na pala ng umaga dito. Ayan, ito yung malaking building dito, mga modern type na po. Ganyan lang po kataas yung mga building dito. 10th floor ata to. Hindi ako nagkakamali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala pa. May 12 floor dito yung pinakamataas. Dito kami gumagawa sa baba nito. So tingnan nyo yung labas. Puro snow. At saka magpo-frozen talaga sa ilalim kapag wala siyang harang na insulation. Ayan. So ito na yung itsura ng alas 10 ng umaga. Medyo makikita na natin. Ayan. Pag dumadaan po tayo sa mga snow, ayan, tumutunog po siya. Ayan siya. Ayan. So dito tayo sa loob nito. Dahil napakalamig. Ayan. Break time muna kami ngayon mga kabayan kasi medyo gutom. Yung tinapay ko nilagay ko dito sa bulsa pero ayan, toasted na siya, medyo nag-frozen siya dahil sa lamig din. Bili muna kami ng gamit doon sa may hardware. Meron ako tinapay, nilagay ko sa bulsa. Habang gumagawa kami, tumigas na din, toasted. Parang biscuit siya oh. Kanina malambot pa, umaga ko binili so hindi ko naubos, dalawa kasi. Parang sang biscuit. Lalo yung mga water bottle pag maiwan mo, malamig, titigas na. Malamig yun, minus 17 degrees Celsius. Nandito kami mga kabayan sa isang area. Nagkuha kami ng materialis ng kasama. Grabe lakas ng hangin dito. Napakalamig. Nagkuha kami nitong kahoy dahil dali namin doon. Ito na po yung kahoy mga kabayan, dinala namin dito, sinatiyatrabaho namin. Grabe, sobrang kapal ng snow dito. Yan, napakalamig pa rin kasi tuloy-tuloy pa rin yung snow. Yan, kukunin muna namin to, ibababa namin. Ayan, so nandito na tayo sa bahay mga kabayan, kararating lang natin. Yung kamay ko parang nag-violet pala siya, parang nasunog yung dulo at saka dito sa likod. So saglit na nga ako nun sa labas kanina, nagkuha kami ng kahoy, binaba namin. So napakasakit, parang hindi ko ginaya. Ganyan dito pag sobrang lamig. So tapos yung katawan mo puno ng hangin. Tapos hindi naman pagod yung trabaho, parang napapagod yung katawan mo dahil sa lamig. Parang nababalutan na siya ng lamig lahat. Yan, so okay lang yan. Para sa pamilya, kayanin natin. At least meron tayong naabutan dito na niluto ni Spanish Mrs. bread. Ito Spanish bread, oh. Ano siya, oo. Basa, ano ha? Mainit. Kain po tayo mga kapatid. Spanish bread luto niya. Choco. Choco. Sarap. Ang sarap. Ito pala. Mas masarap to. Sarap. Ha? Mainit pa. Sakto. Ito na mga tinapay ang hinahanap ko dati nung bata pa ako. Kaso bira lang makabili ng mga magulang ko ng tinapay kasi dapat kailangan talaga dati may pera ka pag bumili ka ng mga tinapay. So bihira lang kami makabili. Yung pandesal ay talagang gusto ko yun dati, yung pandesal. Yun lang, hindi kami makabili kasi walang pera. Kadalasan kinakain namin yung kamuting kahoy, saging, ayun lang. Makabili mo kami pandesal, bihirang-bihira lang yun. Sarap. Na, dito, bawi tayo dito.
Tayo magkaluto na tayo kung anong gusto natin. Sarap. Meron siyang pan. Butter. Ano? Butter? Natamas. May palaman. Ayan siya yung itsura. Oh. Ayan. Ow! Sakit. Ang init pa kasi. Meron siyang palaman sa loob. Maramdaman mo yung kanyang palaman. Ayan. Yan. Spanish bread. Ano yun siya eh. Ano yan? May choco? Brown kasi, nilagay ko kasi ng ano eh, ng Brown sugar. brown sugar, tapos nilagyan ko ng yung Milo. Wala pa. Matalas kami. Tapos ito po yung labas natin. Gabi yung snow kapal. Oh. Malakas pa rin yung hangin. Tingnan nyo. Tingnan nyo sa una. No? Kaya pag lumabas ka, yung kamay mo, pag hindi ka naka-gloves, mabilis lang masunog. Hindi kaya. Grabe, hindi kami makalabas ngayon mga kabayan kasi grabe yung snowstorm. Dito lang kami, oh. Si Amaya, kumakain ng pizza. Luto na lang ako You like? ng ano, Like pizza? Tapos ito yung luto ni Mrs. na Spanish bread. Spanish bread. Kaya dapat pag dito ka sa Greenland, hindi ka makalabas, dapat may alam ka din magluto. Luto ka ng mga gusto mo. Dahil makabili ka naman dito mga kabayan kahit paano. Kahit hindi ka naman mayaman dito, magtrabaho ka lang dito sa Greenland, magkakapera ka dito, makakaluto ka ng gusto mo mga kabayan. Gaya nito. Tapos, ito pa, niluluto ni Mrs. sa air fryer namin. Yan. Tingnan nyo dito yung labas, oh. Paano ka ba lalabas ng ganyan, oh? Yan yung sasampal sa mukha mo. Napakasakit mga kabayan. Sakit yan. Pag ganyan, may hangin, tapos may snow. Yan, oh. Yan yung pinakamasakit. So, yung temperature natin ngayon ay nasa minus 14. Pero feels like minus 22, ganun kasi halos mag times 2 pa yan eh. Yun o, may tao pa na naglalakad. Grabe. Hindi ko kaya pagka maglakad ako ng malayo na. Okay lang kung kumpleto ka ng gamit, yung matitibay yung mga sinuot mo, mamahalin. Pero pag mumurahin lang, tagus-tagus hindi yung lamig. Yan o, lalakad lang siya. Ayan, kaya dito sa Greenland makbay no, masanay yan na dito kapag dito ka titira or magtrabaho ka dito. Baka ma-homesick ka dito kung hindi ka sanay. Kung sanay ka sa mga syudad, city na gumagala ka kahit anong oras, lalabas ka, mag-shopping ka, kakain, kung anong gusto mong gawin, pwede anytime makalabas ka. Pero dito, ang meron lang dito ay kuwan lang. Pag summer lang, pwede kang lumabas anytime dito kasi 24 hours may liwanag. Pag winter naman, parang ilang months hindi mo makikita yung araw, parang 3 buwan or 2 buwan hindi mo makikita yung araw, puro dilim na naman. Gusto mo ng araw, hindi mo makikita kasi hindi naman nagpapakita yung araw dito sa winter. Sa winter, ang pinakamahirap kasi napakalamig. Ang mahirap dito kasi sa lugar nila kung gusto mong kumain na sa mga Starbucks, KFC, McDo, wala talaga dito. Pang inasal, Jollibee, yun. Kaya dito, may disiplina yung sarili mo dito. Kung ano yung gusto mong lutuin, yan, pili ka na lang ng manok. Kung mag-fried chicken ka, yan. Gaya nito, wala namang tinapay dito na binta na pandesal sa atin or mga ensaymada. Wala naman dito kasi Pinoy bakery. Yan. Tapos dito, masanay ka na dito na yung mga kapitbahay mo hindi mo kilala kung sino sila, kung anong pangalan nila. Nakikita mo lang yung mukha nila, pero hindi mo sila makikilala kung sino sila kasi dito walang pakialaman, iba yung buhay dito. Tapos dito, kanya-kanyang kita. Hindi uso dito yung hihiram ka sa kapitbahay mo, kakilala mo. Pwede, sa mga Pilipino, pwede mas makahiram ka pa dito. Pero yung mga lokal or Greenlandic dito, yung mga lokal dito, medyo hindi man sila sanay na utang-utang dito. Hindi pa ako nakaranas dito na umutang yung lokal sa akin, umutang yung buhat. Kasi dito, kahit simple ka lang mga kabayan, hindi ka lang tamad, mabubuhay ka dito, makakabili ka ng gusto mo dito. Ito lang yung kagandahan dito sa Greenland. At hindi madali talaga yung buhay dito kasi malamig. Gusto mong lumabas, hindi ka makalabas gaya nito. Gusto ka magkainin na gulay, mga dahon-dahon, mga fresh. Wala kasi puro import yung mga pagkain dito. Sa Denmark siguro 90% ng pagkain import. Kaya kami dito, yung Spanish. ang kuwan namin dito, habol lang talaga. Yung makaipon kami, magkaroon kami ng magandang kinabukasan sa Pilipinas. Kung maganda yung buhay namin, bakit pupunta pa kami dito, di ba? Nakasanayan natin sa Pilipinas, ang ganda ng lugar natin. Lalo na dun sa lugar namin, sa bukid. Ang daming mga gulay, prutas.
Ang problema lang yung magkasakit hospital, eh, yun lang talaga, wala tayong pera pag wala kang ipon. Kaya dito, tiyaga lang talaga. Kasi kung wala kang tiyaga dito mga kabayan, kung sanay ka sa buhay na sa Pilipinas na medyo may kaya ka, pagdating mo dito, manibago ka. Sasabihin ko sa'yo, baka hindi mo kayanin dito. Yung homesick, pagod dito sa trabaho at saka yung lugar dito, baka sa una lang, sa umpisa lang, magustuhan mo kasi may snow, maganda, malinis. Pero kung trabaho dito, mahirap. Pagising sa umaga, talagang napakahirap gumising. Lalo na pag winter. Uy! Okay! Okay! Sorry, like... Yan! Ang dami na luto ni Mrs. na ano? Ano? Choco Spanish? Malinamnam siya mga bayan. Lasang Spanish siya pero may halong choco ba? Yan, so ito yung trip namin ngayon. Hindi naman kami makalabas dito. Kain lang. Kaya Maya, pizza. Kinakain. Pizza. Ah, yan din si Axel oh, naglalaro. Axel, kain dito. Nakain ako? Yan, so ganyan yung panahon dito. Yan, madalas yan ganito sa Greenland, no. Yan. Nagluto na naman si Mrs. ng Spanish bird. Magluluto pa lang. Ganyan ang Spanish bird niya. Yung palaman niya, ito po ay choco. Ito pa yung gagawin niya. Tapos nung nagawa niya, ito na po. Yan, Spanish bird. Tikman natin yan mamaya mga kabayan. Bago na namang experiment niya to na tinapay. Kasi nagsawa na sa pandesal ngayon ay Spanish bird naman. So ganyan pala yung gawin. So marami-rami pa din to gawin. Mamaya kakainin natin yan hapunan pag-uwi natin. Ayan. Yun. Subukan natin tong Spanish bird na niluto ni Mrs. Pero choco yung kanyang Yan. flavor. Init pang! Mainit Mainit pa yan Pero choco siya Spanish bird. Dito lang namin niluluto sa my air fryer na to. Yan. Yan, feeling niya. Mainit. Subukan natin. Wait na. Mainit. Masarap siya. Ang palaman. Eh, Malinamnam. may palaman sa loob. Sarap. Creamy. Ang sarap talaga pag bagong luto. Yan. Tapos first ba? Ako nga, try ko nga. Kung sa parang caramel, no? Parang lasang caramel siya. Masarap. Malinamnam. Bukod sa masarap nung tinapay, may palaman na siya. Sarap. Good. Ito yung napasarap ako na yung asukal na may choco. Masarap. Ganyan yung mga bata dito. Ayan. Iniiwan ng mga magulang yan dyan kasi nagtatrabaho yung mga magulang nila. Ayan yung mga kindergarten. Kasing edad lang to ng anak ko. 3 years old. Ayan, may tagabantay, 2 lang. Yan dito sa Greenland kapag gusto mo magtrabaho, 2 kayo ng asawa mo. Pag may maliit kayo na bata o anak, iiwan nyo lang dun sa may kindergarten, may mag-alaga dun. Kukunin nyo lang sa hapon, umaga, iatid nyo. So kung papasok ka ng alas 7, dapat alas 6, gisingin mo na. Prepare na sila, maaga din silang gigising. Lalabas muna tayo mga kabayan dahil may kukunin tayong gamit. Grabe yung pintuan dito, parang nag-stuck na sa kondro. Lamig. Tingnan nyo, sa sobrang lamig nag-produce siya ng ice, parang ng freezer dito. Ano ba to? Bakit matigas? Okay. Ayaw siya. Parang sinarado at kami sa labas. Patay. Sinarado, niwawaksan. Ano, nag-yelo na dito. Tatawag muna ako ng kasama ko. Ang tigas. Ayan. Buksan na. Ayan, ito na po yung labas natin. Ayan. So, 1:30. Ito na po. Ang itsura ng Greenland. Pero napakalamig pa rin. Kuha tayo ng gamit dito sa itaas. Ito po yung hagdan. Paakyat dito sa cancer building na ito. Yan. Isa sa mga trabaho namin dito, pag may mga deliver gaya nito, panel board, napakalaki, kami magpapasok. Papasok namin yan dun sa loob sa technical room, electrical room. Ang ginawa namin, tinanggal namin yung mga cover
para hindi mabigat kasi nasa 250 kilos daw ito kasama yung mga cover. So dalawa lang kami, so para mas magaan siya tinanggal namin yung cover dito. So hindi ko alam kung kaya namin ito. 250 kilos lahat. Pag tumagal ka dito sa labas napakalamig. Yung ilong ko hindi na dumadaloy kasi tumigas na yung kwan tubig dahil sa lamig. Ayan, medyo hindi lang malamig tingnan kasi may araw, pero malamig kasi may hangin siya. Kailangan muna tanggalin ng kasama ko yung bolt sa ibaba kasi naka-install po siya. Ayan, di namin mabuhat. Subukan kasi namin buhatin pa itaas ito. Ayan, medyo malamig at matagal tanggalin dyan. Manigas ka dito. Ayan, may bolt sa ibaba. Kailangan tanggalin muna bago namin mabuhat o dalawa ng kasama ko. Good. Good ito. Ay, Malam na ako. kinigam na eh. Oh, gini ay. Ayun tanaw speaker. Pumasok ako sa loob, hindi ko kaya. Medyo nagbayulit yung kamay ko at saka tumutulo yung sipon sa ilong ko. Hindi ko kaya tumagal sa labas ng kabayan kaya nagpahinga muna ako dito sa loob. Ay, yung kasama kong Pilipino. Yung ginawa namin, nagbaklas kami niyang panel na yun, napakalaki. Tinanggal namin yung mga kahoy. Kasi natagalan kami magtanggal dahil napakaraming screw. Tapos malakas yung hangin. Kaya sabi ko sa kasama ko, pasok muna ako sa loob. Hindi ko na kaya. Okay lang naman sa kanya. Kasi magkasundo naman kami ditong dalawa. Basta hindi mo kaya dito, pasok ko lang. Yan. Ito na po yung cancer building dito. Ipapasok pa namin yan dyan sa loob. Kami lang dalawa nagtatrabaho dito. Electrical. Ayun yung kasama ko. Maya lalabas ako. Kasi palitan lang kami ng pahinga. Hindi pwedeng lumabas, napakasakit. Yan o, napoprosin yung paa ko. Tsaka yung kamay ko parang nasunog. At dito, ayun o. Ito mayroon na siyang butas. Ayan, yung kamay ko meron ng hiwa. Ayan, dito ulit ako sa loob mga kabayan. Pangatlong pahinga ko muna sa loob. Nandun yung kasama ko nagpahinga din sa palitan na kami. Napakasakit ng lamig, parang sunog yung kamay ko. May gloves naman ako, kaso manipis lang. Hindi ko kaya tumagal sa labas kasi napakasakit ng lamig na sa kuwan. Sa ngayon, minus 17 na, minus 17 degrees Celsius. Feels like minus 25. Yung gagawin pala namin ng kasama ko, ito po yung mga kahoy na ito. Ito, ang daming kahoy. Ilalagay namin yan dito sa ceiling. Ayan. Kasi ito, insulation, hindi siya pwede makabitan ng ilaw. So maglalagay muna kami ng kahoy, padikit dyan para pagkabitan ng ilaw namin. Kasi dito, yan temporary lang tong ilaw na ito eh. Hello po mga kabayan, i-share ko lang yung trabaho ko dito sa Greenland, no. Ako po ay isang electrician dito. So nandito po tayo sa ceiling. Yan, magtatrabaho po tayo dito. Pero kailangan natin mag-ingat kasi ito po, mayroon pong mga screw dito na matutulis. Kung mabangga po tayo dito, napakadelikado. Kaya ako ay nag-iingat. Slow mo lang yung kuwan ko dito galaw. So nasanay na din ako dito kasi matagal akong gumagawa sa ganitong mga ceiling. Medyo warm dito sa ceiling, pero hindi kagaya-gaya sa atin sa Pilipinas na papawisan ka talaga at mahihilo. Ito po yung loob ng ceiling. Yan. Pababa po siya ng pababa doon. Yan. Kaya minsan gumagapang ako doon mga kabayan. Talagang dapa. Tapos dahan-dahan lang tayo ito. Napakatulis ito. Nadali na ako nito pero medyo mahina lang kasi yung galaw ko talaga limitado lang. Kailangan mo dito maging kuwan lang din, pasensya. Pero dito medyo okay dito. Medyo makatayo ka dito. So maglalagay ako dito ng connection ng fire alarm. Napapansin nyo yung mga pipe na yan. Yan. Kakabit natin yan. Hanggang doon sa dulo. Yun o. Mayroon pa doon. Kasulok-sulok ko yun. Gumagapang ako doon. Yan. Tapos dito, ang malalanghap mo dito. Pag nagalaw mo po yung mga insulation. Ayan po, insulation po ito. Pag papasok yan sa paga mo, delikado din. Yan, kaya dahan-dahan tayo dito. So yun po mga kabayan, magtatrabaho na din tayo. So minsan mga kabayan, no, yung trabaho ko po dito sa Greenland, lalo na sa mga ceiling, ayan o. Yung hindi ka makadapa, hindi ka din makatayo, hindi ka makaupo, ayan. Luhod lang talaga ako kasi ceiling, tapos kahoy. So dapat yung apakan mo ay sigurado ka, hindi ka mahulog. Tapos dahan-dahan ka dito kasi ayan o. May mga screw ito, matutulis ito mga kabayan. Pag bigla kang madisgrasya dito eh, talagang tusok ka niyan. Kaya ako, nag-iingat talaga ako dito. Tapos yung gagapangin ko, ayun po. Yan o, sakto lang ako makadapa dyan mga kabayan. May nilagay akong kahoy dyan o, para makadapa ako. Tapos ito yung mga harang natin, yung mga tutulis na yan.
kailangan natin mag-ingat. Pababa kasi yung ceiling dito. Dito medyo mataas-taas pa kunti. Yan. Pero pagdating dito, mabuti nga maliit tayo. Yan. So ganito trabaho natin. Ayan po yung mga pipe na to. Lagyan ko po ng mga wire ito. Mga wire na to. So yan. Yan na yung pipe na yun. Yan. Kasi ito po fire. Yan. So fire po ito na wire. Tatagos ito sa ceiling. So kami yung nagpa-piping dito sa ceiling. Dahil kasama ko Pilipino. Tapos yung magkakabit nito sa ibaba. Yung lokal na. Ayan. So sa amin binigay yung ganitong trabaho na medyo mahirap. Pero kaya lang. Sanay na din kami dito. Mga kabayan. So ito na yung pinakamasarap na panahon kasi uuwi na kami. Sama ko. Wala pang trabaho. Bukas na naman. Kasi alas 5 na dito. Hanggang alas 5 na yung trabaho namin. Ito yung panahon natin. Lumabas yung araw. Pero napakalamig. Minus 17 degrees Celsius. Maabot ng minus 25 yan or 28 yung pills. No. No need chocolate for you. Oh, anong ginawa mo naman sa bahay ha? Nagkalat naman si Amaya? Hmm? And child. C-H-E. Ano yun? C. Tapos? Pina-spill si Axel ng kaniyang name. Apelyido. Hindi siya pumasok ngayon kasi hindi namin pinipasok. Grabe, sobrang lamig ngayon. Minus 14. Feels like minus 22. Tingnan nyo oh. Ganito kasi yung itsura mga kabayan. Ang lakas ng hangin. Kaya pag ganito malakas yung hangin, hindi ko pinapapasok yung anak ko dahil maglalakad kasi siya papunta ng bus. Yan. So delikado din. Tapos pagbaba yun sa bus, maglalakad pa siya. So ganyan na po yung snow. Yan. So ngayon pa lang nag-snow na naman. Ganito yung paligid na napakalamig.